Nang matanggap ko ang text message na iyon noong Miyerkules ng gabi, nanginig ang aking mga kamay na halos mabitawan ko ang aking cellphone. Pagkatapos ng 14 na buwan ng lubos na katahimikan, inimbitahan ako ng aking anak na si Marian para maghapunan. Kaming dalawa lang, tulad ng dati. Ngunit pagdating ko sa kanyang bahay, tumakbo palapit sa akin ang kanyang kasambahay na may takot sa mga mata at sinabing, "Parang awa niyo na po, huwag kayong pumasok sa bahay na yan. Umalis na po kayo dito." Ngunit bago tayo magpatuloy, kamusta mga lola, lolo, tito at tita? Maligayang pagbabalik sa kwentong Lola Vault. At kung hindi nababanggit ang pangalan sa kwento, hindi na natin kailangang idagdag. Gustong-gusto naming malaman kung saan-saan nakararating ang ating mga kwento. Nag-vibrate ang cellphone sa aking kamay bandang 9:37 ng gabi. Nakaupo ako sa dilim ng sala, tanging ang asul na liwanag mula sa nakamute na telebisyon ang nagbibigay ilaw sa paligid. Hindi ko na matandaan kung anong palabas ang pinapanood ko. Ang buhay ko ay naging sunod-sunod na mga araw na walang laman mula nang magdesisyon si Marian na tanggalin ako sa buhay niya. "Ma, dinner tayo sa Biyernes? Kaming dalawa lang. Miss na kita." Binasa ko ng paulit-ulit ang mensaheng iyon. Parang mawawala ang mga salita kapag kumurap ako. Matapos ang mahigit 1 taon ng mga tawag na hindi sinasagot, mga mensaheng hindi pinapansin, at mga nakalimutang kaarawan, heto siya, ang kaisa-isa kong anak, na nagbubukas ng pinto sa pader na itinayo niya sa pagitan namin. Naramdaman ko ang mabilis na tibok ng aking puso. Tumulo ang mga luha ng walang pasabi. Halo-halong emosyon ang bumaha sa akin. Tuwa, ginhawa, pagdududa. Bakit ngayon? Anong nagbago? Ngunit ang mga tanong na ito ay mabilis na natabunan ng pag-asa. Ang anumang pagkakataon na makaugnay muli sa aking anak ay sulit. Sumagot ako agad. "Siyempre anak, anong oras?" 3 tuldok ang kumislap sa screen sa loob ng ilang segundong tila walang katapusan. 8 ng gabi sa bahay ko. Ganun lang kasimple, walang paliwanag, walang sobrang lambing, isang direktang imbitasyon, halos formal. Dapat ay nagduda na ako noon pa lang, ngunit pinili kong huwag pansinin ang kaba. Ganyan ang nagagawa ng kalungkutan sa iyo, ginagawang handaan ang kahit katiting na atensyon. Ang sumunod na 3 araw ay napakabagal. Nagsukat ako ng iba't ibang damit, sinusubukang humanap ng isang bagay na magmumukha akong elegante pero hindi masyadong formal, makaina pero hindi makaluma. Bumili ako ng mga bulaklak, mga lili, ang paborito ni Marian. Dumaan ako sa pinakamagaling na bake shop sa lungsod para magpa-order ng chocolate cake na may strawberries, eksakto tulad ng ginagawa ko noong bata pa siya at kailangang patahanin pagkatapos ng mahirap na araw sa eskwela. Noong Biyernes, dumating ako sa eleganteng subdivision ni Marian ng 7:55 ng gabi. Ayaw kong mahuli kahit 1 minuto. Ngumiti ang guard nang makilala ako. "Doña Elena, ang tagal na po ah. Siguradong masaya si Ma'am Marian sa pagbisita niyo." "Sana nga, Kuya Carlo," sagot ko. Sinusubukang itago ang aking kaba. Tumayo ako sa harap ng modernong bahay na binili ng aking anak at ni Richard, ang aking manugang, 2 taon na ang nakararaan. Isang maluwag na istruktura, puro salamin at semento, na napapaligiran ng hardin na maingat na inaalagaan. Naalala ko na naramdaman kong masyadong malamig ang dating nito noong una ko itong makita. Pero gustong-gusto ni Marian ang ganoong minimalist aesthetic. Nanatili ako ng ilang minuto sa kotse, humihinga ng malalim, sinusubukang ayusin ang aking isipan. Ano ang una kong sasabihin? Dapat ko bang banggitin ang away na naghiwalay sa amin o magpanggap na walang nangyari? Dapat ko bang kamustahin si Richard o iwasan ang paksa? Libu-libong tanong ang gumugulo sa isip ko. Sa wakas, nag-ipon ako ng lakas ng loob para lumabas. Inayos ko ang aking damit, kinuha ang mga bulaklak at cake at naglakad patungo sa pintuan. Tahimik ang hardin. Tanging ang mahinang tunog ng fountain ang bumabasag sa katahimikan ng gabi. Napansin kong halos lahat ng ilaw sa bahay ay nakapatay, maliban sa isang mahinang ilaw mula sa dining room. Nakakapagtaka, laging gusto ni Marian ang maliwanag na paligid.
Nang akmang pipindutin ko na ang doorbell, nakarinig ako ng mabilis na mga hakbang mula sa gilid ng bahay. Bago pa ako tuluyang makalingon, si Rosa, ang mayordoma na nagtatrabaho sa aking anak ng ilang taon na, ay lumabas mula sa dilim. Maputla ang kanyang mukha, nanlalaki ang mga mata sa ekspresyong matatawag lang na purong takot. Doña Elena, bulong niya ng mabilisan, hinawakan ng mahigpit ang braso ko. Huwag po kayong pumasok, parang awa nyo na, umalis kayo dito, umuwi na kayo ngayon din. Nanigas ako, biglang bumigat ang mga bulaklak at cake sa aking mga bisig. Rosa, anong nangyayari? Nasaan si Marian? Kinabahan siyang lumingon sa kanyang likuran, tila takot na makita. Hindi ko po maipapaliwanag, magtiwala lang po kayo sa akin, nasa panganib ang buhay nyo. Panganib? Paano? Ano? Hindi kay Ma'am Marian, putol niya, kundi sa inyo, parang awa nyo na, umalis na kayo habang pwede pa. Sa sandaling iyon, bumukas ang ilaw sa ikalawang palapag ng bahay. Binitawan ni Rosa ang braso ko at umatras na may takot sa kanyang mga mata. Patawarin niyo ako, bulong niya bago mabilis na naglaho sa gilid ng bahay. Nakatayo ako doon na parang estatwa. Hawak pa rin ang mga regalo. Ang puso ko ay tumitibok ng napakalakas na nararamdaman ko ito sa aking mga tainga. Ano ang kakatapos lang mangyari? Anong klasing panganib ang sinusubukang ibabala sa akin ni Rosa? Bumalik ako sa kotse nang nanginginig ang mga tuhod, inilagay ang mga bulaklak at cake sa passenger seat at pinaandar ang makina, pero hindi ako umalis. May nagsasabi sa akin na manatili at magmanman. Sa pamamagitan ng windshield, itinuon ko ang aking mata sa bahay na halos madilim, sinusubukang intindihin ang misteryo. 5 minuto ang lumipas, parang isang dula sa teatro na nagsisimula, isa-isang bumukas ang mga ilaw sa bahay. Sa malaking bintana ng sala, nakita ko ang paggalaw. Lumitaw si Marian na nakasuot ng itim na suit, may kausap sa telepono. Sumunod si Richard, kasama ang 2 lalaking hindi ko pa nakikita noon, parehong may dalang mga folder at dokumento. Siguradong hindi ito mukhang hapunan ng mag-ina, mukha itong business meeting. Habang nagmamasid, sandaling lumitaw si Rosa sa bintana. Nagkatagpo ang aming mga mata sa isang saglit at umiling siya ng bahagya. Kinumpirma noon ang aking mga hinala. Mayroong malaking mali na nangyayari. Pagkalipas ng 20 minuto, nakita kong binuksan ni Richard ang isang folder sa ibabaw ng hapagkainan. Lumapit si Marian, sinuri ang isang dokumento, nakipagpalitan ng ilang salita sa ibang mga lalaki at na may ngiting talagang bago sa paningin ko, pinirmahan ang papel. Doon ko naintindihan. Hindi ito hapunan para sa pagkakasundo, isa itong patibong. Ang tanong na magpapahirap sa akin sa mga susunod na linggo ay nagsimulang mabuo. Ano ang mapapala ng sarili kong anak sa pag-akit sa akin sa bahay niya gamit ang kasinungalingan? Lumabo ang salamin ng kotse dahil sa mabilis kong paghinga. Pinunasan ko ito gamit ang manggas ng aking jacket at patuloy na nagmasid. Isa sa mga di kilalang lalaki ay nag-abot ng sobre kay Marian na inilagay niya sa kanyang bag. Pagkatapos, may kakaibang nangyari. Tumingin silang lahat diretso sa kalsada, sa direksyon kung saan ako nakaparada. Kusa akong yumuko sa upuan, kumakabog ang dibdib. Bilang ako hanggang 10. At nang tumingin ako ulit, nakasara na ang kurtina. Ang loob ng bahay ay nasa dilim na muli. Pinaandar ko ang makina at umalis doon sa pinakamabilis na paraang kaya ko. Nagmamaneho ng walang direksyon sa mga kalsada ng lungsod, sinubukan kong iproseso ang kakatapos ko lang masaksihan. Bakit ako iimbitahan ni Marian sa hapunan at pagkatapos ay makikipagkita sa mga estranghero sa eksaktong oras din yon? Bakit takot na takot si Rosa? At anong mga dokumento yon? Nagpatong-patong ang mga tanong, pero isang katiyakan ang lumaki sa loob ko. Ang text message na iyon ay hindi imbitasyon para sa pagkakasundo. Ito ang unang galaw sa isang mapanganib na laro na hindi ko man lang alam ang mga patakaran. Nang makauwi ako sa bahay, ilang oras ang lumipas, hindi ako makatulog. Nanatili akong gising, inaalala ang mga pangyayari nitong mga nakaraang buwan, naghahanap ng mga pahiwatig na baka hindi ko napansin. Ang away na naghiwalay sa amin ay nagsimula sa isang bagay na tila maliit lang.
ang pagbebenta ng aming rest house sa probinsya. Matapos mamatay ang asawa kong si Carlo, 3 taon na ang nakararaan. Naiwan akong mag-isa sa malaking bahay na iyon na puno ng mga alaala. Pinipilit ako ni Marian na ibenta iyon, sinasabing mas makabubuti para sa akin na tumira malapit sa kanya sa isang mas maliit at mas ligtas na kondo. Tumanggi ako. Bawat sulok ng bahay na iyon ay may alaala ni Carlo, ng buhay namin na magkasama, ng pagkabata ni Marian. Ma, walang saysay na kumapit ka sa isang bahay na walang laman, argumento ni Marian noong araw na iyon. Hindi to walang laman, sagot ko. Nandito ang papa mo. Si Richard, na laging praktikal at malamig, ay sumabat. Doña Elena, hindi malusog ang mabuhay sa nakaraan. Kung ibebenta natin ang ari-arian, pwede nating i-invest ang pera at siguruhin ang kinabukasan nyo. Natin? Tanong ko habang nakatingin sa kanya. O gusto nyo lang magdesisyon kung anong gagawin sa pag-aari ko? Hampas ni Marian sa mesa, galit na galit. Tama na ma, kung mas gusto mong mabuhay kasama ang mga multo, sige mabuhay ka. Pero huwag mong asahan na panonoorin kitang sirain ang sarili mo. Iyon ang huling totoong pag-uusap namin bago ang katahimikan na tumagal ng higit sa 1 taon hanggang sa dumating ang text message na iyon. Kinabukasan ng umaga, ang unang ginawa ko ay subukang tawagan si Rosa. Kailangan kong maintindihan ang nangyayari. Hindi siya sumasagot. Sinubukan ko ulit buong araw, pero laging voicemail. Sa gabi, nakatanggap ako ng mensahe mula sa hindi kilalang numero. Kapihan sa estasyon, bukas 11 na ng umaga. Pumunta kang mag-isa. Naramdaman kong si Rosa yon at baka ito na ang tanging pagkakataon ko para malaman ang totoo. Ang kapihan sa estasyon ay isang lugar na tago at luma, halos nakalimutan na ng panahon. Ang malabong salamin ay nagsasala ng liwanag ng tanghali, lumilikha ng isang maalikabok na kapaligiran. Dumating ako 20 minuto bago ang usapan, pumili ng mesa sa dulo, nakita ang pinto at umorder ng kape na halos hindi ko magalaw. Bawat taong pumapasok ay nagpapakaba sa akin. Ang isip ko ay gumagawa ng mga senaryo na lalong nagiging imposible tungkol sa kung ano ang sasabihin ni Rosa. Bandang 11:10, noong iniisip ko nang niloloko lang ako, dumating siya. Halos hindi makilala si Rosa. Laging maayos sa kanyang uniforme noon, ngayon ay nakasuot ng madilim at maluwag na damit, sunglasses sa maulap na araw at bandana na bahagyang tumatakip sa mukha. Tumingin siya sa paligid ng maraming beses bago lumapit sa mesa ko. Doña Elena, bulong niya, umupo nang nakakuba ang balikat, parang gustong maglaho. Salamat sa pagpunta. Anong nangyayari, Rosa? Bakit kailangan ng ganitong sikreto? Nanginginig ang kanyang mga kamay, kaya nang hawakan niya ang tasa ng kape na inorder ko para sa kanya, natapo ng kaunti sa mesa. Kapag nakita nila akong kasama nyo, higit pa sa trabaho ang mawawala sa akin. Sinong nagbanta sa iyo? Tumingin siya sa paligid muli, paranoid, bago sumagot. Silang lahat, ang anak nyo, ang asawa niya, at yung abogado. Sinong abogado? Si Attorney Felipe Cruz, isang mapanganib na tao na nagsimulang pumunta sa bahay ilang buwan na ang nakararaan. Nagpupulong sila laging gabi na, kapag akala nila tulog na ako. Binuksan ni Rosa ang kanyang bag at inilabas ang isang gusot na sobre, dahan-dahang iniabot sa ilalim ng mesa. Nakita ko to sa opisina ni Sir Richard. Hindi ko dapat kinuha, pero kailangan niyong makita. Binuksan ko ang sobre ng mabilis ang tibok ng puso. Sa loob ay may photocopies ng mga legal na dokumento. Ang pamagat ng una ay nagpayelo sa akin. Transfer of Property and Assets. Habang binabasa ko, gumuho ang mundo ko. Ang dokumentong inihanda ng abogadong si Felipe Cruz ay naglilipat ng lahat ng ari-arian ko. Ang rest house, mga investments, kahit ang mga alahas na minana ko sa nanay ko sa isang kumpanyang tinatawag na Horizonte Inc. Sa dulo ng pahina, sa maliliit na letra, nandoon ang pangalan ng mga may-ari, Marian at Richard. At ang pinakanakakagulat, nandoon ang pirma ko sa ibaba, isang pirma na hindi ko naman ginawa. Peke ito, bulong ko na hindi makapaniwala. Tumango si Rosa ng kinakabahan. Planado nila ang lahat.
Si Sir Richard ay nagtatago ng mga file ng mga pirma niyo sa tseke, lumang dokumento, cards. Ilang buwan siyang nagsasanay hanggang sa makuha niya ng perpekto ang kopya. Pero bakit ngayon? Bakit ako inimbita sa dinner? Lalo niyang ibinaba ang boses niya. Kailangan nila kayo doon para makumpleto ang plano. Narinig ko silang nag-uusap. Nagplano sila ng isang bagay na magmumukhang aksidente. Nanlamig ang dugo sa aking mga ugat. Sinusubukan ba nila akong patayin? Opo, bulong niya, nangingilid ang luha. Yung life insurance na iniwan ng asawa niyo. Nalaman nilang nagkakahalaga iyon ng milyon-milyong piso, pero may clause na makukuha lang ito pagkalipas ng 50 taon mula nang mamatay siya. O kung sakaling kayo? Kung sakaling mamatay ako. Dugtong ko, nararamdamang umiikot ang mundo. Hinawakan ni Rosa ang mga kamay ko. Doña Elena, kailangan niyong maglaho ngayon bago nila malaman na alam ko ang totoo. Pero saan ako pupunta? Paano ko mapapatunayan to? May pinsan po ako na nakatira sa probinsya 5 oras mula dito. Walang nakakakilala sa kanya. Pwede po muna kayong tumira doon hanggang sa mapagdesisyonan natin ang gagawin. Tumingin ako ulit sa mga dokumento, sa peke kong pirma at naramdaman ang halu-halong lagim at galit na lumalaki sa loob ko. Ang sarili kong anak, kadugo ko, nagpaplano ng kamatayan ko. Kailangan ko ng mas matibay na ebidensya, sabi ko sa wakas. Isang bagay na hindi mapapasubalian, nag-alangan si Rosa. Matutulungan ko po kayo, pero delikado. Handa akong sumugal. Sa sandaling iyon, gumawa ako ng desisyong magbabago ng lahat. Hindi ako magiging biktima lang. Kung gusto nila akong iligpit, kailangan nilang harapin ang bersyon ko na hindi nila inakalang magi-exist. Umalis kami sa coffee shop ng hiwalay. Binigyan ako ni Rosa ng detalyadong instruksyon kung paano makarating sa bahay ng pinsan niyang si Aling Sida, sa maliit na bayan ng San Isidro. Napagkasunduan namin na magpapatuloy siya sa trabaho ng normal para hindi mahalata habang kumukuha ng mas maraming impormasyon at ebidensya. Habang nasa mahabang biyahe papuntang San Isidro, ang isip ko ay naguunahan. Ang mga alaala ni Marian noong bata pa ay humahalo sa imahe ng babaeng malamig na nakita ko sa bintana, pumipirma ng mga papel kasama ang mga estranghero sa gabing dapat ay naghahapunan kasama ko. Anong nangyari sa mabait kong anak? Saan banda naging kasakiman ang pagmamahal? Tinanggap ako ni Aling Sida ng may hospitality na tatak ng probinsya nang walang maraming tanong. Isa siyang simpleng ginang na namumuhay mag-isa sa isang simpleng bahay sa gilid ng bayan. Tinawagan siya ni Rosa, sinabing kailangan ko ng matutuluyan at isa itong emergency. Dito lang po kayo hanggat kailangan nyo, Donya, sabi niya. Ipinapakita sa akin ang guest room. Walang makakahanap sa inyo dito. Ang mga unang araw ko ay ginugol ko sa pagkagulat, palipat-lipat sa pagitan ng pag-iyak at bulag na galit. Sa gabi, ginigising ako ng mga bangungot. Napapanaginipan ko si Marian noong bata pa na tinatawag ako, tapos ang mukha niya ay nagiging nakakatakot at nagbabanta. Sa ika-4 na araw, tumawag si Rosa. Hinahanap na po nila kayo, sabi niya sa mahinang boses. Tumawag sila sa pulis, sinasabing nag-aalala sila dahil nawala kayo pagkatapos mag-set ng dinner. Nagpapanggap silang nag-aalala. Ano pa? Pumupunta dito yung abogado halos gabi-gabi na ngayon. Naiinip na sila. Narinig ko silang nag-uusap tungkol sa pagpapabilis ng proseso at pag-claim ng insurance kahit walang bangkay. Isang plano ang nagsimulang mabuo sa isip ko. Kung gusto nila akong makitang patay, siguro dapat ibigay ko sa kanila ang eksaktong gusto nila. Rosa, may kailangan kang gawin para sa akin. Ipinaliwanag ko ang ideya ko. Mapanganib, pero pwedeng gumana. Kailangan namin ng makakatulong, isang taong may alam sa batas at may kakayahan. May kilala akong perpekto para dyan, sabi ni Rosa. Ang kapatid kong si Robert, isa siyang private investigator, nagtrabaho siya sa pulisya ng maraming taon. Kung may makakatulong, siya yon. 2 araw ang lumipas, dumating si Robert sa San Isidro. Isa siyang lalaking nasa middle age, may matalas na mata at seryosong ekspresyon na bihirang magbago. Nakinig siya sa kwento ko ng tahimik, paminsan-minsang nagsusulat sa maliit na notebook. Anong gusto niyong gawin, ma'am? Tanong niya sa wakas.
Pumunta sa pulis? Kumprontahin ang anak nyo? Gusto kong malaman kung hanggang saan sila aabot, sagot ko. At gusto ko ng matibay na ebidensya ng pinaplano nila. Ipinaliwanag ni Robert na ang pagsusumbong sa pulis sa oras na iyon ay malamang na walang patutunguhan. Salita ko laban sa kanila at ang mga peking dokumento na mahusay ang pagkakagawa ay maaaring mahirap patunayang peke. Kailangan natin silang mahuli sa akto, sabi niya. At para mangyari yon, kailangan niyong maglaho ng opisyal. Paano? Magpanggap tayong patay na kayo. Nawalan ako ng hininga sa mungkahi. Ang magpanggap ng sarili kong kamatayan ay napaka-imposible, napakagrabe. Pero nang isipin ko ang ibang paraan, napagtanto ko na baka ito lang ang paraan para mailabas ang katotohanan. Ipinaliwanag ni Robert ang plano ng detalyado. Gagamitin namin ang mga koneksyon niya sa pulisya at sa funeral parlor para gumawa ng peking records. Isang aksidente sa sasakyan sa isang liblib na daan, isang katawan na hindi na makilala dahil sa sunog, pagkakakilanlan gamit lang ang mga personal na gamit at dokumento. Kapag naniwala silang patay na kayo, magiging kampante sila, paliwanag niya. At doon natin idodokumento ang lahat, ang paglilipat ng ari-arian, ang pag-claim sa insurance, lahat. Natatakot ako sa ideya, pero nagbibigay din ito sa akin ng kakaibang pakiramdam ng kapangyarihan. Sa unang pagkakataon mula nang madiskubre ko ang katrayduran, ako na ang kumikilos imbes na nagre-react lang. Paano ang bahay ko, ang mga gamit ko? Sa ngayon, mas mabuting manatili ang lahat kung paano sila, sabi ni Robert. Hayaan nating isipin nilang nanalo sila. O obserbahan natin sila, idodokumento ang bawat hakbang, bubuo ng matibay na kaso. Sa mga sumunod na linggo, inorkestra ni Robert at ng kanyang maliit na grupo ang aking kamatayan. Isang kutseng katulad ng sa akin ang natagpo ang sunog sa isang bangin, 200 kilometro mula sa lungsod. Ang mga dokumento at personal na gamit ko na nakuha ni Rosa sa bahay ko ay nakuha mula sa mga guho. Mabilis kumalat ang balita. Babaeng nawawala ng 2 linggo, natagpo ang patay sa aksidente sa sasakyan, anunsyo ng mga lokal na dyaryo. Mula sa maliit na TV, sa bahay ni Aling Sida, pinanood ko ang press conference na ibinigay ni na Marian at Richard. Ang anak ko, nakasuot ng itim, may sunglasses para itago ang mga mata, nagsalita ng nanginginig ang boses. Si Mama ay striktong babae pero mahal na mahal namin siya. Wasak na wasak kami. Si Richard sa tabi niya ay nagdagdag. Sinubukan naming mapalapit sa kanya nitong mga huling panahon pero lumalayo siya. Isang trahedya na napapansin lang natin kung gaano natin kamahal ang isang tao kapag huli na ang lahat. Ang kanilang mga salita ay tunog peke, praktisado, na nakaramdam ako ng pagkahilo. Sino ang mga taong ito? Paano ko hindi napansin ang nangyayari sa ilalim mismo ng ilong ko? Habang naniniwala ang mundo sa kamatayan ko, nagmamasid ako mula sa malayo sa pamamagitan ng mga mata at tainga ni na Rosa at Robert. At ang natuklasan ko sa mga sumunod na araw ay nagkumpirma sa pinakamasama kong kinakatakutan. Hindi nagsayang ng oras sina Marian at Richard. 3 araw lang matapos ang opisyal na anunsyo ng kamatayan ko, nasa opisina na sila ni Attorney Felipe Cruz, sinisimulan ang proseso para sa paglilipat ng ari-arian at pagkuha ng life insurance. Nagawang maglagay ni Robert ng mga recording device sa opisina ng abogado at nakakuha ng hindi mapapasubaliang ebidensya ng sabwatan. Sa isa sa mga recordings, narinig ko ang boses ng anak ko ng malinaw na nakakakilabot. Mabuti na lang at hindi siya naghinala ng kahit ano. Kung pumasok siya nung gabing yon, magkakaproblema tayo. Relax ka lang, sagot ni Richard. Ngayon, oras na lang ang hihintayin hanggang makuha natin ang lahat. Paano kung may kumuwestiyon sa mga pirma? Imposible. Perpekto ang mga yan. Isa pa, sinong magtatanggol sa isang patay na babae? Bawat salita nila ay parang saksak, pero imbes na sirain ako, pinalakas ako nito. Ang sakit ay napalitan ng determinasyon. Hindi ko hahayaang makalusot sila. Gamit ang mga ebidensyang naipon ni Robert, sinimulan naming buuin ang huling yugto ng plano. Ang aking muling pagkabuhay at ang pagsisiwalat sa publiko ng buong sabwatan. Pero bago kami makakilos, may hindi inaasahang nangyari. Tumawag si Rosa na panik na panik.
Doña Elena, nalaman nila, hindi ko alam kung paano, pero naghihinala silang buhay pa kayo. Paano? Narinig ko si Richard sa telepono. Sabi niya, sigurado akong may mali sa report. Kailangan nating siguraduhin na patay talaga siya. Nanlamig ang dugo ko. Kailangang bilisan ang plano. Hindi na kami pwedeng maghintay. Robert, kailangan na nating kumilos ngayon, sabi ko pagkababa ng telepono. Naghihinala na sila. Tumango siya ng seryoso. Handa na ba kayong harapin sila? Tumingin ako sa salamin sa kwarto ni Aling Sida. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na ang parehong babaeng tumakas ng takot na takot ilang linggo na ang nakalilipas. Ang buhok ko, na dating laging may kulay, ay nagpapakita na ngayon ng mga uban. Ang mukha ko ay may mga bagong guhit, marka ng pag-aalala at determinasyon. Nagbago ako sa labas, pero lalo na sa loob. Handa na ako, sagot ko. Oras na para magsalita ang mga patay. 3 linggo matapos ang aking kamatayan, itinakda ang press conference. Iaanunsyo ni Marian at Richard ang pagtatatag ng isang charitable foundation sa pangalan ko, gamit ang bahagi ng pera ng insurance, isang masterstroke para linisin ang kanilang imahe sa lipunan. Gaganapin ang event sa auditorium ng kumpanya kung saan nagtatrabaho si Richard bilang finance director. Inimbita ang lokal na media, pati na rin ang malalapit na kaibigan at ilang kasosyo sa negosyo. Isang perpektong pagkakataon para sa malaking revelasyon. Dumating kami ni Robert ng maaga, nakadisguise bilang mga technician ng audiovisual team. Walang kumestyon sa amin habang nagkakabit kami ng kagamitan sa entablado at sinusubukan ang sound system. Ang mga recordings at dokumento na magdiin kina Marian, Richard at Attorney Felipe Cruz ay handa nang ipalabas sa tamang oras. Kinakabahan kayo? Tanong ni Robert habang inaayos ang projector. Higit pa sa inaakala ko, pag-amin ko. Unti-unting napuno ang auditorium. Nakita ko ang mga pamilyar na mukha, mga kaibigan, mga dating katrabaho ni Carlo, mga kapitbahay, lahat naroon para saksihan ang marangal na gawain ng aking anak at manugang bilang alaala sa babaeng pinagplanuhan nilang patayin. Eksaktong 7:00 ng gabi, pumasok sina Marian at Richard sa auditorium. Nakasuot siya ng eleganting itim na bestida na hindi ko pa nakikita. Siya naman, nakasuot na walang gusot. Parehong may mga ngiting praktisado. Si Attorney Felipe Cruz ay nakasunod, may dalang leather folder. Mula sa dulo ng silid, protektado ng aking disguise, pinanood ko ang sarili kong anak na umakyat sa entablado para magsalita tungkol sa akin na parang totoo ngang patay ako, na parang namimiss niya ako, na parang mahal niya ako. Magandang gabi sa inyong lahat, simula niya, kontrolado at seryoso ang boses. Nagtipon tayo dito para parangalan ang alaala ng aking inang si Elena, isang babaeng kahit may hindi kami pagkakaintindihan, ay laging naroon sa buhay ko. Ang mga salita ay tunog walang laman, malayo sa katotohanang ako, si Rosa, at si Robert lang ang nakakaalam. Ipinagpatuloy ni Marian ang kanyang inihandang talumpati, nagsasalita tungkol sa pagpapahalaga sa pamilya at importansya ng pamana. Sumama si Richard sa kanya para i-anunsyo ang foundation. Buong pagmamalaki naming ipinapakilala ang Elena Foundation na tutulong sa mga batang kapuspalad sa pamamagitan ng scholarships, sabi niya na may pekeng emosyon. Laging mahalaga sa aking biyenan ang edukasyon at ito ang aming paraan para panatilihing buhay ang diwa niya. Habang nagsasalita sila, pumuwesto kami ni Robert ng pasimple. Paparating na ang sandali. Gusto naming magpakita ng maikling video tungkol sa foundation, anunsyo ni Richard, nagbibigay ng hudyat para simulan ng projection. Doon na kami kumilos. Sa halip na video na inaasahan nila, ang lumabas sa screen ay recording nina Marian at Richard sa opisina ni Felipe, hayagang pinag-uusapan ang pamemeke ng pirma ko at ang mga plano para sa pera ng insurance. Kapag wala na sa landas ang matanda, makukuha na natin ang lahat, sabi ng boses ni Richard, malakas at malinaw sa sound system. Ang bahay, ang mga investments, ang insurance na milyon-milyon. Natahimik ang buong auditorium sa gulat. Nanigas si Marian sa entablado, namutla ang mukha. Sinubukan ni Richard na desperadong patigilin ang projection, pero hinarangan ni Robert ang mga controls. Ano to? Sigaw ni Felipe, sumusugod papunta sa sound booth. Patayin niyo yan ngayon din.
Pero huli na ang lahat. Ang mga ebidensya ay patuloy na lumalabas sa screen. Mga pekeng dokumento, mga recorded conversations, ang detalyadong plano para magkunwaring aksidente sa gabi ng hapunan. Doon ako tumayo at dahan-dahang naglakad sa gitnang pasilyo patungo sa entablado. Tinanggal ko ang sombrero at salamin na bahagi ng aking disguise. Agad ang pagkagulat. May mga napasinghap, may mga sumigaw. Si Marian, na sinusubukang hugutin ang kable ng projector, ay lumingon at nakita ako. Nawalan ng kulay ang kanyang mukha. Umurong siya na parang nakakita ng multo na sa isang banda ay totoo naman. "Hello anak," sabi ko. Ang boses ko ay pinalakas ng mikropono na inabot sa akin ni Robert. "Gulat ka bang makita ako?" Mukhang mahihimatay na si Richard. Si Attorney Felipe Cruz ay desperado nang naghahanap ng exit. Hindi ito posible," nauutal na sabi ni Marian. "Kasing imposible ba ng isang anak na nagpaplano ng kamatayan ng sariling ina?" Sagot ko, paakyat ng hagdan sa entablado. Ang mga flash ng kamera ay kumikislap sa paligid ko. Ang mga mamamahayag ay nasa telepono na, nagre-report ng pambihirang pangyayari. "Elena, idineklarang patay 3 linggo na ang nakakaraan, lumitaw na buhay sa charity event na inorganisa ng sariling anak." Mga binibini at Ginoo, patuloy ko habang nakatingin sa gulat na audience. Kasasaksi niyo lang sa isang bahagi ng sabwatan na inorkestra ng aking anak, ng aking manugang, at ng kanilang abogado para angkinin ang aking mga ari-arian at makuha ang milyon-milyong life insurance. Lumapit si Robert, may dalang folder. "Nandito po," anunsyo niya, "ang sapat na ebidensya para sa isang criminal investigation, falsification of documents, fraud, at conspiracy to commit murder." Sa wakas ay nakapagsalita si Marian. "Ma, kalokohan to. Mahal ka namin. Wasak kami sa pagkamatay mo. Ganon kayo kawasak na 3 araw lang pagkatapos pinoproseso nyo na ang life insurance ko?" Tanong ko habang sa screen sa likod namin ay lumabas ang mga imahe nila sa bangko na nagpi-fill up ng mga forms. Sinubukan ni Richard ang ibang atake. "Doña Elena, nagkaroon ng matinding hindi pagkakaunawaan. Maipapaliwanag namin ang lahat. Ipaliwanag mo kung bakit pineke nyo ang pirma ko sa 2 ng dokumento." Putol ko habang lumalabas ang ebidensya sa screen. "Ipaliwanag mo kung bakit umupa kayo ng tao para sundan ako. Ipaliwanag mo kung bakit narinig ni Rosa na nagpaplano kayo ng aksidente sa gabing inimbita ko sa hapunan." Nagkagulo sa auditorium. Sumugod ang mga mamamahayag sa entablado, nagbato ng mga tanong. Ang mga kaibigan at kakilala ay nanonood ng may horror. Sinubukan ni Attorney Felipe Cruz na tumakas, pero 2 pulis na ipinuwesto ni Robert ang humarang sa kanya sa labasan. "Mga Ginoo," anunsyo ng isang pulis, "manatili po kayo sa lugar. Mayroon kaming search and arrest warrants para sa tirahan ni Marian at Richard Peixoto, pati na rin sa opisina ni Attorney Felipe Cruz." Napaupo si Marian sa isang upuan, nakasubsob ang mukha sa mga kamay. Si Richard, sinusubukang maging kalmado, ay lumapit sa akin. "Elena, pwede ba tayong mag-usap ng pribado? Hindi kailangan ng iskandalong ito, pamilya tayo." "Pamilya?" ulit ko, nakakaramdam ng halu-halong sakit at galit. "Tinatawag mong pamilya ang mga taong namemeke ng pirma, nagpaplano ng nakamatay na aksidente at nagpupulong para ipagdiwang ang pagkamatay ng isang ina?" Sa sandaling iyon, lumitaw si Rosa sa likod ng auditorium. Napag-usapan naming darating siya ng huli, dala ang huling piraso ng puzzle, ang notebook kung saan pinapractice ni Richard ang pirma ko na natagpuan niyang nakatago sa ilalim ng drawer. "Doña Elena," tawag niya, tumatawid sa magulong tao. Lumingon ang lahat sa kanya. Namutla si Richard nang makilala siya at makita ang dala niya. "Ikaw," angal niya, "traidor ka." "Ang tanging katraidoran dito," sagot ni Rosa nang may dignidad na hindi ko pa nakita sa kanya noon, "ay ang ginawa niyo sa babaeng hindi nararapat sa ganito." Iniabot niya ang notebook kay Robert na mabilis itong binuklat bago ipasa sa mga pulis. Ito ay mga pahina ng paulit-ulit na pagkopya sa pirma ko, paperpekto ng paperpekto, hanggang sa umabot sa halos kaparehong kopya. Ang huling ebidensya, hindi mapapasubalian. Marian Peixoto, Richard Peixoto at Felipe Cruz, formal na anunsyo ng isang pulis.
Inaaresto namin kayo para sa interogasyon sa hinalang pamemeke ng dokumento, panloloko at sabwatan sa pagpatay. Pinanood kong pinusasa ng aking manugang. Si Felipe ay inilalabas na, pero nang lumapit ang pulis kay Marian, may kumirot sa loob ko. Sa kabila ng lahat, anak ko yan. Ang batang inugoy ko sa aking mga bisig, tinuruang maglakad, pinatahan ng luha at nakahati sa saya. Sandali! Pakiusap ko sa pulis. Lumapit ako kay Marian na nananatiling nakaupo, nakayuko, iniiwasan ang tingin ko. Bakit? Simpleng tanong ko. Ano ang ginawa ko para maranasan ito? Sa wakas ay tumingin siya sa akin. Walang pagsisisi sa mga mata niya, kundi galit at lamig na nagpanginig sa akin. Lagi mong pinipili si Papa, sabi niya, mahina pero matalim ang boses. Kahit nung namatay siya, yung bahay niya, yung mga alaala niya, walang puwang para sa akin. At noong pwede na tayong magkaroon ng sariling atin, tumanggi kang ibenta ang pesteng ari-arian na yon. Kaya paghihiganti ito? Tanong ko nang hindi makapaniwala. Negosyo lang, malamig niyang sagot. Laging sinasabi ni Papa na walang lugar ang emosyon sa desisyon sa pera. Baon kami sa utang. Nalulugi ang kumpanya ni Richard. Kailangan namin ng pera at tumanggi kang tumulong. Umatras ako ng isang hakbang, parang sinampal. Ibibigay ko sa iyo ang lahat kung humingi ka lang, nanginginig ang boses kong sabi. Hindi mo kailangang patayin ako para doon. Isang anino ng kung ano, konsensya, pagsisisi, ang mabilis na dumaan sa mukha niya, pero agad napalitan ng malamig na maskara. Ngayon, hindi na natin malalaman, hindi ba? Inilabas siya ng pulis. Patuloy ang pagbato ng tanong ng mga mamamahayag, kinukunan ng kamera ang bawat sandali ng drama ng pamilyang ito na inilantad sa mundo. Lumapit si Robert sa akin. Ayos lang kayo, ma'am? Nag-aalalang tanong niya. Hindi ako ayos. Paano ako magiging ayos? Pero tumango pa rin ako. Anong mangyayari ngayon? Ngayon? Buntong hininga niya. Maraming trabaho. Mga statement, kaso, pagbawi ng dokumento. Magiging mahaba pero sigurado akong makakamit ang hustisya. Habang unti-unting nauubos ang tao sa auditorium, naiwan ako sa entablado mag-isa, pinagmamasdan ang kaguluhang humuhupa. Ang foundation na magdadala ng pangalan ko, sa kabalintunaan, ay hindi na magkakaroon ng saysay. Ang perang balak gamitin ng anak ko, ang pera ko, ay mananatili kung nasaan ito. Pero ang kapalit ng tagumpay na iyon ay hindi matutumbasan. Lumabas ako ng gusali sa backdoor para iwasan ang press. Sa walang laman na parking lot, tumingin ako sa mabituing langit at tinanong ko ang sarili ko kung saang sandali ko naiwala ang anak ko nang hindi ko namamalayan. Noong namatay ba si Carlo? Bago ba yon o hindi ko ba talaga siya kilala? Tumulo ang mainit na luha sa mukha ko habang sumasakay sa kotse ni Robert. Nanalo ako, nailabas ang totoo, napigilan ng krimen, pero pakiramdam ko ay talo ng talo ako. Ang mga sumunod na buwan ay naging ipo-ipo ng mga opisyal na pahayag, pagdinig sa korte, at mga sensational na headline. Ang aking muling pagkabuhay ay naging usap-usapan sa buong bansa. Binansagan ako ng media na ang patay na bumalik para maghiganti. Ang mga detalyeng marumi ng sabwatan ng pamilya ay naging paksa sa mga palabas sa telebisyon at debate sa social media. Sinubukan kong lumayo sa atensyon, pero imposible. Nakuha ng kwento ko ang imahinasyon ng publiko sa paraang hindi ko inasahan. Nakatanggap ako ng mga alok para sa libro, pelikula, exclusive interviews, lahat tinanggihan ko. Si Richard ang unang bumigay. Kapalit ng pagbabawas ng sentensya, inamin niya ang lahat at idiniin si Atenor Felipe Cruz bilang utak ng eskema. Ang abogado naman, sinubukang isisi lahat sa mag-asawa, sinasabing nagbigay lang siya ng legal services nang hindi alam ang kriminal na intensyon. At si Marian, ang anak ko, ay nanatiling tahimik, matigas. Hindi umamin, hindi rin sinubukang depensahan ang sarili. Sa mga pagdinig, nakaupo lang siya, walang emosyon, parang nanonood lang ng pelikula tungkol sa buhay ng ibang tao. Dumadalo ako sa bawat sesyon, nakaupo sa likod ng korte, sinusubukang hanapin sa mukha niya ang bakas ng batang pinalaki ko. Isang bagay na magsasabi sa akin na ang lahat ng ito ay isang malaking pagkakamali,
isang pansamantalang pagsapi ng isang taong hindi naman siya. Isang hapon na napakahirap, matapos ang brutal na testimonya ni Rosa na nagdedetalye ng mga narinig niyang usapan tungkol sa plano para sa aking aksidente. Hindi ko na kinaya at lumabas ako ng korte bago matapos ang sesyon. Naglakad ako ng walang direksyon sa mga kalsada hanggang sa mapadpad ako sa maliit na parke kung saan madalas maglaro si Marian noong bata pa. Umupo ako sa lumang bangko at hinayaan ang mga alaala na bumalik. Si Marian, 6 na taong gulang, may tirintas at gasgas na tuhod, humahabol sa mga bula ng sabon. Si Marian, teenager, ipinagmamalaki ang first place sa poetry contest. Si Marian, adult, masayang-masaya sa kasal nila ni Richard, isang lalaking hinangaan namin ni Carlo noong una dahil sa talino at ambisyon. Saan nagkamali ang lahat? Paano ko hindi napansin ang mga banayad na pagbabago, ang paglayo, ang lumalaking kalamigan? Ginang? Nag-angat ako ng tingin, nagulat. Isang matandang babae ang nakatingin sa akin nang may pag-aalala. Ayos lang po ba kayo? Umiiyak kayo. Hinawakan ko ang mukha ko, nagulat na basang-basa pala ito ng luha na hindi ko namalayan. Ayos lang ako, sagot ko, pilit nang umingiti, nag-aalala lang. Tumango siya na may karunungan ng isang taong nabuhay na nang sapat para maintindihan na may mga sakit na walang pangalan. Ang mga alaala ay parang multo, sabi niya. Umupo sa tabi ko nang walang paalam. Hindi nila tayo mahahawakan pisikal, pero kaya pa rin nilang iparamdam sa atin ang lahat ulit. May kung ano sa simpleng mga salita na iyon ang tumagos sa akin. Nawalan ako ng anak, pag-amin ko nang hindi ipinapaliwanag ang pambihirang sitwasyon. Hindi sa kamatayan, pero sa paraang siguro mas malala pa. Hinawakan ng ginang ang kamay ko gamit ang kanyang mga kamay na kulubot at may marka ng panahon. Walang talagang nawawala habang may buhay, sabi niya. Sabi ng nanay ko, ang tao ay parang ilog, pwedeng magbago ng agos, pero ang tubig ay pareho pa rin. Hindi ako sumagot, walang dapat isagot. Pero ang mga salita niya ay nagtanim ng binhi sa akin na hindi ko alam sa oras na yon ay balang araw uusbong. 3 buwan matapos ang iskandalo, natapos ang mga paglilitis. Si Attorney Felipe Cruz ang nakatanggap ng pinakamabigat na parusa. 12 taon para sa fraud, falsification at conspiracy to commit murder. Si Richard ay nakakuha ng 8 taon na may posibilidad ng parol pagkatapos ng 5 dahil sa pakikipagtulungan niya sa hustisya. Si Marian ay hinatulan ng 10 na taon. Isinaalang-alang ng huwes ang hindi niya direktang pagsali sa pamemeke ng mga dokumento at ang testimonya ni Rosa na nagkumpirmang nagpakita siya ng pag-aalinlangan sa mga huling sandali bago ang hapunan. Kinabukasan matapos ang hatol, nakatanggap ako ng tawag. Doña Elena, si Sandra po ito, social worker sa Women's Correctional. Bumilis agad ang tibok ng puso ko. May nangyari ba kay Marian? Wala po. Ayos naman siya base sa sitwasyon. Sa totoo lang, tumatawag ako dahil gusto daw po kayong makausap. Natahimik ako, sobrang gulat para makasagot agad. Ma'am, nasa linya pa po ba kayo? Oo, nasabi ko sa wakas. Gusto niya akong makita? Siya mismo ang humiling? Opo, syempre hindi po kayo obligadong... Pupunta ako, putol ko ng walang pagdadalawang isip. Kailan ako pwedeng bumisita? Kinabukasan, 10:00 ng umaga, dumaan ako sa security ng bilangguan. Ang puso ko ay kumakabog ng napakalakas na akala ko maririnig ng mga guard. Bakit ngayon, pagkatapos ng ilang buwang katahimikan, humihiling siyang makita ko? Ang visiting room ay walang buhay, may mga mesa at upuang plastik na nakadikit sa sahig. May ibang pamilya na naroon, nag-uusap ng mahina, ang iba umiiyak ng pasimple. Ang iba pilit na ngumingiti para panatilihin ang normalidad sa sitwasyong walang normal. Nang bumukas ang gilid na pinto at pumasok si Marian, halos hindi ko siya makilala. Ang buhok niya, na laging maayos noon, ay nakatali lang sa simpleng ponytail. Ang kulay abong uniforme ng bilangguan ay maluwag sa kanyang namayat na katawan. Pero ang mga mata niya ang pinakanakakagulat. Ang parehong mga mata na buwan na ang nakararaan ay tumingin sa akin ng malamig sa korte, ngayon ay parang iba, mas malinaw, o baka iyon lang ang desperado kong gustong makita.
Naglakad siya ng dahan-dahan papunta sa mesa ko at umupo sa harap ko. "Ma?" sabi niya lang, mahina ang boses. "Marian," sagot ko, sinusubukang kontrolin ang panginginig ng boses ko. "Gusto mo raw akong makita?" Tumango siya, nakatingin sa mesa sa pagitan namin. Hindi ko alam kung saan magsisimula, amin niya. "Bakit hindi sa umpisa?" suhestyon ko. "Bakit mo ako pinapunta dito ngayon?" Huminga siya ng malalim. Dahil kailangan kong sabihin ang isang bagay na dapat sinabi ko na noon pa. Sa korte, sa dyaryo, sa presinto, lahat gustong malaman kung bakit. Bakit namin ginawa yon at nagbigay ako ng libu-libong paliwanag. Pera, desperasyon, pressure ni Richard, impluwensya ni Felipe. Tumingin siya sa akin. Pero ang totoo ma, hindi ko alam kung bakit. Hindi ko maintindihan kung paano ko hinayaang umabot kami sa ganito. Paano ko naisip man lang yon? Pumiyok ang boses niya. Nanatili akong tahimik, hinahayaan siyang hanapin ang sarili niyang daan sa mahirap na usapang yon. Noong namatay si Papa, patuloy niya matapos ang ilang sandali. Pakiramdam ko na matay din ang isang parte ko. Siya ang pundasyon natin, ang moral compass natin. Nung nawala siya, pakiramdam ko nawawala rin ako. Ganun din ang naramdaman ko, amin ko. Kaya kumapit ako ng mahigpit sa bahay na yon, sa mga alaala niya, at ako naman kumapit kay Richard, sabi niya na may mapait na tawa. Inilipat ko sa kanya lahat ng paghanga at pagsandal na meron ako kay Papa. Kahit anong sabihin niya, pumapayag ako. Nung nagkaproblema kami sa pera, sabi niya, kailangan namin ng tulong mo. Nung tumanggi kang ibenta ang bahay, nagalit siya. At tapos isang araw, dumating si Felipe na may solusyon daw sa problema namin. Ang life insurance, bulong ko. Tumango siya, nakababa ulit ang tingin. Sa umpisa, parang kalokohang idea lang, usapan habang nagiinuman, pero unti-unti naging totoo. Ang mga dokumento, ang mga pirma, ang plano, bawat hakbang parang napakaliit para tumigil ako at isipin ang kabuuan. Tinakpan niya ang mukha gamit ang mga kamay. Nung inimbita kita sa dinner, hindi na ako makatulog. Binabangungot ako. Noong gabi bago yun, sumuka ako sa kaba. Napansin ni Richard na nag-aalinlangan ako at nag-suggest na i-cancel, pero may parte sa akin na kailangang ituloy yon, parang doon ko lang maiintindihan talaga kung ano ang ginagawa namin. At napansin ni Rosa, dugtong ko. Oo, nakita niya ang itsura ko, narinig niya akong umiiyak sa banyo. Siguro doon siya nagdesisyong balaan ka. Tumahimik kami ng ilang sandali, ang bigat ng mga revelasyon ay nakalutang sa pagitan namin. Bakit mo sinasabi sa akin to ngayon? Tanong ko sa wakas. Nag-angat ng tingin si Marian at nakita ko ang luhang tumutulo sa mukha niya. Dahil ilang buwan kong sinusubukang intindihin kung bakit ko ginawa yon at isa lang ang sagot na may katuturan. Hindi ako yun. Hindi. Ibang bersyon ko yon na hinayaang ang sakit, takot at impluwensya ng maling tao ang bumago sa akin sa isang bagay na ayaw ko naman maging. Iniabot niya ang kamay sa ibabaw ng mesa, inilapit sa akin, pero hindi nangahas na hawakan ako. Hindi ako humihingi ng tawad, ma. Alam kong walang kapatawaran ang ginawa ko. Gusto ko lang malaman mo na ang anak na pinalaki mo, nandito pa siya. Natabunan lang ng patong-patong na pagkakamali at pagsisisi, pero nandito pa rin. Tiningnan ko ang nakalahad niyang kamay, ang parehong kamay na pumirma ng pekeng dokumento na nagplano ng kamatayan ko. Ang parehong kamay na noong maliit pa siya ay humahawak sa akin habang tumatawid kami sa kalsada. Dahan-dahan kong pinatungan ang kamay niya ng kamay ko. Marian, sabi ko na may garalgal sa boses. Ang pagpapatawad ay hindi isang bagay na ibinibigay ng minsanan. Ito ay mahabang daan na nilalakbay ng paunti-unti. Nanlaki ang mga mata niya sa gulat at pag-asa. Ibig sabihin, ibig sabihin handa akong gawin ang unang hakbang sa daan na yon. Ang iba, panahon na ang magsasabi. Nang lumabas ako ng bilangguan ng umagang iyon, ang langit ay napakatingkad na asul. Huminga ako ng malalim, pakiramdam ko ay may mabigat na naalis sa dibdib ko. Hindi ito kumpletong kapatawaran. Aabutin yon ng panahon, baka taon. Hindi ito pagkalimot, may mga pilat na hindi nawawala. Ito ay isang bagay na mas banayad pero malalim na pagbabago, ang posibilidad ng muling pagbuo.
6 na buwan matapos ang pagbisita ko kay Marian, lumipat ako sa isang maliit na kondo malapit sa sentro ng lungsod. Ang rest house, ang mitya ng lahat, ay naibenta na sa wakas. Hindi dahil sa pangangailangan sa pera, kundi bilang simbolikong paglaya. Si Carlo ay laging nasa puso ko, pero naintindihan ko na hindi ko kailangan ng pader para mapanatili ang alaala niya. Nabubuhay siya sa mga kwento ko, sa mga aral na sinubukan kong ipasa sa anak namin. Gamit ang pera sa benta, totoong gumawa ako ng foundation, hindi para linisin ang imahe ko tulad ng plano ni na Marian at Richard, kundi para tulungan ang mga biktima ng fraud at krimeng pinansyal. Ang Foundation Recomeso o Foundation Pagbangon ay nag-aalok ng tulong legal at psychological para sa mga taong tulad ko na nasira ang buhay dahil sa kasakiman ng mga pinagkakatiwalaan nila. Naging assistant ko si Rosa sa foundation. Ang katapatan at tapang niya ay literal na sumagip sa buhay ko, at ang pagkakaibigan namin ay lumago higit sa pambihirang sitwasyon na nagbuklod sa amin. Nanatili ring malapit si Robert, nagbibigay ng security consulting at investigasyon para sa mga kasong dumarating sa amin. At si Marian, naging parte ng routine ko ang pagbisita sa kanya. Minsan isang buwan, umuupo kami ng magkaharap sa walang buhay na visiting room at dahan-dahan at masakit na binubuo ang mga piraso ng aming relasyon. Hindi ito naging madali. May mga araw na bumabalik ang sama ng loob ng matindi na tinitingnan ko siya at ang nakikita ko lang ay ang babaeng nakaitim na nag-toast sa kamatayan ko. Sa ibang araw, nasisilip ko ulit ang anak ko sa ilalim ng mga patong ng pagkakamali at kahihinatnan. Sa isa sa mga bisitang iyon, eksaktong 1 taon matapos ang iskandalo, inabutan ako ni Marian ng isang notebook. "Ano to?" tanong ko, binubuklat ang mga pahinang sulat kamay. "Ang diary ko," sagot niya. Nagsimula akong magsulat nung dumating ako dito. Suhestyon ng therapist sa loob para ayusin ang isip ko. Tumingin ako sa kanya, nagulat sa intimacy ng ginawa niya. "Bakit mo ibinibigay sa akin to?" "Dahil gusto kong makilala mo ulit ako," simpleng sabi niya. "Ang taong ako ngayon, hindi yung taong sumubok na saktan ka. At baka sa pagbabasa, mas maintindihan mo kung anong nangyari sa akin, sa atin." Inuwi ko ang notebook, hindi sigurado kung may lakas ako ng loob na basahin ito. Ilang araw itong nasa bedside table, tahimik akong tinititigan hanggang sa isang gabing hindi ako makatulog. Binuksan ko ito sa wakas. Ang unang entry ay noong araw na nakulong si Marian. Hindi ko nakilala kung sino ako. Ang babaeng kilala ko buong buhay ko, yung tumitingin sa salamin tuwing umaga, yung ikinasal ng nakaputi, yung may mga plano at pangarap, parang estranghero na ngayon. Paano ako naging isang taong kayang magplano ng kamatayan ng sariling ina? Saan banda ako nilamon ng pera, estado, at maling impluwensya? Walang rason, walang paliwanag na may katuturan. Ang naiisip ko lang ay ang tingin niya nung makita niya ako sa stage. Tingin na hindi galit tulad ng inaasahan ko, kundi sakit na sobrang lalim na nagpa-realize sa akin, siguro sa unang pagkakataon kung gaano kahalimaw ang ginawa ko. Binasa ko ang buong diary noong gabing iyon, ang mga pahina ay unti-unting nababasa ng luha ko. Nakita ko ang totoong pagsisisi, ang kalituhan, ang paghahanap ng sagot na baka hindi na dumating ng buo. Nakita ko ang isang babaeng sinusubukang intindihin kung paano niya hinayaang lamunin siya ng kasakiman at hinanakit. Sa huling pahina, nakita ko ang isang sulat para sa akin. "Ma, hindi ko alam kung mababasa mo ang mga salitang ito balang araw o kung maniniwala ka man, pero kailangan ko pa ring isulat. Naalala mo noong 8 years old ako at nabasag ko yung antik na porselana ni Lola?" Nagsinungaling ako, sabi ko, pusa ang nakahulog. "Alam mong nagsisinungaling ako. Lagi mong alam." Pero imbes na pilitin akong umamin, tumabi ka sa akin at sinabing, "Marian, ang pinakamalalang pagkakamali ay hindi ang pagbasag ng mamahaling bagay, kundi ang pagbasag sa tiwala ng nagmamahal sa iyo." Hindi ko nakalimutan ang mga salitang yon, kahit malinaw na nakalimutan ko ang kahulugan nito sa paglipas ng panahon. Walang kapatawaran ang ginawa ko. Binasag ko hindi lang ang tiwala mo, kundi ang sagradong ugnayan ng ina at anak.
Sinira ko ang pamilya natin. At para saan? Para sa perang hindi naman magbibigay ng saya. Para sa impluwensya ng mga taong wala naman talagang pakialam sa akin. Para sa baluktot na pananaw sa tagumpay. Ngayon, nakaupo sa seldang ito, wala akong ibang magawa kundi mag-isip sa mga pinili ko at may napagtanto akong importante. Kahit sa mga pinakamadilim na oras, nung pinaplano namin ang hindi dapat isipin, may parte sa akin na sumisigaw na tumigil, isang boses na natabunan ng ambisyon at takot, pero hindi kailanman na nahimik ng tuluyan. Ang boses na yon, naniniwala ako, ay ang anak na pinalaki mo. Ang batang alam ang tama at mali na mas pinahahalagahan ang pagmamahal kaysa gamit, na proud na naging magulang kayo ni Papa. Ginagawa ko ang lahat para maging dominante ulit ang boses na yon sa akin. Hindi para mabawasan ang sentensya ko o gumanda ang sitwasyon ko, kundi dahil gusto kong maging karapat-dapat sa pagmamahal na natanggap ko sa'yo kahit hindi ko na to deserve ulit. May walang hanggang pagsisisi at pagmamahal, Marian. Isinara ko ang notebook at niyakap ito sa dibdib ko, umiiyak tulad ng hindi ko pa nagagawa mula nang mamatay si Carlo. Hindi lang ito luha ng lungkot, kundi ng ginhawa ng pagluluksa sa lahat ng nawala at pag-asa sa kung ano pang pwedeng mabuo. Sa sumunod na dalaw, ibinalik ko ang diary kay Marian. "Binasa mo?" tanong niya ng kinakabahan. "Bawat salita." At imbes na sumagot, inabot ko ang kamay ko sa mesa at hinawakan ang kanya. Ito ang unang totoong pisikal na kontak mula nang mangyari ang lahat. Nagtubig ang mga mata niya. Nagsusulat din ako, pag-amin ko. Hindi diary, kundi parang memoir. Kwento natin simula nung ipanganak ka hanggang ngayon, para maintindihan, para maproseso. Pwede ko bang mabasa balang araw? Tanong niya ng mahina. Kapag handa na, pangako ko. Noong araw na iyon, sa unang pagkakataon, nagawa naming ngumiti sa isa't isa. Maliit na ngiti, nag-aalangan, pero totoo, isang manipis na sinulid ng koneksyon na inaayos. Ang mga sumunod na taon ay nagdala ng unti-unting pagbabago. Si Richard, na nakaparol matapos ang 5 taon, ay lumipat sa ibang probinsya at hindi na muling nagparamdam kay Marian. Nabalitaan kong nag-asawa siyang muli at nagtatrabaho sa simpleng posisyon sa accounting firm, malayo sa ambisyosong ehekutibo na nakilala ko. Si Attorney Felipe Cruz ay nasa medium security prison. Paminsan-minsan nakikita ko ang pangalan niya sa balita tungkol sa mga katulad na scheme. Naging halimbawa ang kaso niya sa mga law school tungkol sa etika. Ang foundation pagbangon ay lumago higit sa inaasahan ko. Mula sa maliit na opisina na may 3 volunteer, lumawak kami sa 5 lungsod, tumutulong sa daan-daang tao taon-taon. Ang kwento ko, kahit masakit, ay naging makapangyarihang patotoo na nagpapalakas ng loob sa ibang biktima na humingi ng hustisya. Sa ika-4 na taon ng sentensya ni Marian, natanggap niya ang balitang ililipat siya sa semi-open regime dahil sa magandang asal. Noong gabi bago ang lipat, tinawagan ko siya. Kinakabahan ako, amin niya. Nakakatakot dito, pero alam ko na ang i-expect. Sa labas, paano ako titingnan ng mga tao? Anong sasabihin nila? Isa-isa lang, payo ko. Ang pagsisimula ulit ay hindi nangangahulugang magiging madali, ibig sabihin lang posible. Salamat sa hindi pagsuko sa akin, sabi niya, garalgal ang boses, kahit nung sinukuan ko na ang sarili ko. Sa araw ng paglipat niya, nandoon ako para sumalubong. Nang lumabas siya sa gusali, dala ang maliit na maleta. Mukha siyang mas matanda at mas bata ng sabay. May marka ng karanasan, pero parang gumaan. Tila may nabitawang mabigat na dalahin. Naglakad kaming sabay papunta sa kotse. Ang katahimikan ay komportable sa unang pagkakataon. Saan tayo pupunta? Tanong niya pagkasakay ng maleta sa trunk. Nginitian ko ang anak ko dahil sa kabila ng lahat, anak ko pa rin siya. Sa bahay, simpleng sagot ko. Ang unang entry ay noong araw na nakulong si Marian. Hindi ko nakilala kung sino ako. Ang babaeng kilala ko buong buhay ko, yung tumitingin sa salamin tuwing umaga, yung ikinasal ng nakaputi, yung may mga plano at pangarap, parang estranghero na ngayon. Paano ako naging isang taong kayang magplano ng kamatayan ng sariling ina? Saan banda ako nilamon ng pera, estado, at maling impluwensya?
Walang rason, walang paliwanag na may katuturan. Ang naiisip ko lang ay ang tingin niya nung makita niya ako sa stage. Tingin na hindi galit tulad ng inaasahan ko, kundi sakit na sobrang lalim na nagpa-realize sa akin, siguro sa unang pagkakataon kung gaano kahalimaw ang ginawa ko. Binasa ko ang buong diary noong gabing iyon, ang mga pahina ay unti-unting nababasa ng luha ko. Nakita ko ang totoong pagsisisi, ang kalituhan, ang paghahanap ng sagot na baka hindi na dumating ng buo. Nakita ko ang isang babaeng sinusubukang intindihin kung paano niya hinayaang lamunin siya ng kasakiman at hinanakit. Sa huling pahina, nakita ko ang isang sulat para sa akin. Ma, hindi ko alam kung mababasa mo ang mga salitang ito balang araw o kung maniniwala ka man, pero kailangan ko pa ring isulat. Naalala mo noong 8 years old ako at nabasag ko yung antik na porselana ni Lola? Nagsinungaling ako, sabi ko, pusa ang nakahulog. Alam mong nagsisinungaling ako. Lagi mong alam. Pero imbes na pilitin akong umamin, tumabi ka sa akin at sinabing, Marian, ang pinakamalalang pagkakamali ay hindi ang pagbasag ng mamahaling bagay, kundi ang pagbasag sa tiwala ng nagmamahal sa iyo. Hindi ko nakalimutan ang mga salitang yon, kahit malinaw na nakalimutan ko ang kahulugan nito sa paglipas ng panahon. Walang kapatawaran ang ginawa ko. Binasag ko hindi lang ang tiwala mo, kundi ang sagradong ugnayan ng ina at anak. Sinira ko ang pamilya natin. At para saan? Para sa perang hindi naman magbibigay ng saya. Para sa impluwensya ng mga taong wala naman talagang pakialam sa akin. Para sa baluktot na pananaw sa tagumpay. Ngayon, nakaupo sa seldang ito, wala akong ibang magawa kundi mag-isip sa mga pinili ko at may napagtanto akong importante. Kahit sa mga pinakamadilim na oras, nung pinaplano namin ang hindi dapat isipin, may parte sa akin na sumisigaw na tumigil, isang boses na natabunan ng ambisyon at takot, pero hindi kailanman nanahimik ng tuluyan. Ang boses na yon, naniniwala ako, ay ang anak na pinalaki mo. Ang batang alam ang tama at mali na mas pinahahalagahan ang pagmamahal kaysa gamit, na proud na naging magulang kayo ni Papa. Ginagawa ko ang lahat para maging dominante ulit ang boses na yon sa akin. Hindi para mabawasan ang sentensya ko o gumanda ang sitwasyon ko, kundi dahil gusto kong maging karapat-dapat sa pagmamahal na natanggap ko sa'yo kahit hindi ko na to deserve ulit. May walang hanggang pagsisisi at pagmamahal, Marian. Isinara ko ang notebook at niyakap ito sa dibdib ko, umiiyak tulad ng hindi ko pa nagagawa mula nang mamatay si Carlo. Hindi lang ito luha ng lungkot, kundi ng ginhawa ng pagluluksa sa lahat ng nawala at pag-asa sa kung ano pang pwedeng mabuo. Sa sumunod na dalaw, ibinalik ko ang diary kay Marian. Binasa mo? Tanong niya ng kinakabahan. Bawat salita. At imbes na sumagot, inabot ko ang kamay ko sa mesa at hinawakan ang kanya. Ito ang unang totoong pisikal na kontak mula nang mangyari ang lahat. Nagtubig ang mga mata niya. Nagsusulat din ako, pag-amin ko. Hindi diary, kundi parang memoir. Kwento natin simula nung ipanganak ka hanggang ngayon, para maintindihan, para maproseso. Pwede ko bang mabasa balang araw? Tanong niya ng mahina. Kapag handa na, pangako ko. Noong araw na iyon, sa unang pagkakataon, nagawa naming ngumiti sa isa't isa. Maliit na ngiti, nag-aalangan, pero totoo, isang manipis na sinulid ng koneksyon na inaayos. Ang mga sumunod na taon ay nagdala ng unti-unting pagbabago. Si Richard, na nakaparol matapos ang 5 taon, ay lumipat sa ibang probinsya at hindi na muling nagparamdam kay Marian. Nabalitaan kong nag-asawa siyang muli at nagtatrabaho sa simpleng posisyon sa accounting firm, malayo sa ambisyosong ehekutibo na nakilala ko. Si Attorney Felipe Cruz ay nasa medium security prison. Paminsan-minsan nakikita ko ang pangalan niya sa balita tungkol sa mga katulad na scheme. Naging halimbawa ang kaso niya sa mga law school tungkol sa etika. Ang foundation pagbangon ay lumago higit sa inaasahan ko. Mula sa maliit na opisina na may 3 volunteer, lumawak kami sa 5 lungsod, tumutulong sa daan-daang tao taon-taon. Ang kwento ko, kahit masakit, ay naging makapangyarihang patotoo na nagpapalakas ng loob sa ibang biktima na humingi ng hustisya. Sa ika-4 na taon ng sentensya ni Marian,
Natanggap niya ang balitang ililipat siya sa semi-open regime dahil sa magandang asal. Noong gabi bago ang lipat, tinawagan ko siya. Kinakabahan ako, amin niya. Nakakatakot dito, pero alam ko na ang i-expect. Sa labas, paano ako titingnan ng mga tao? Anong sasabihin nila? Isa-isa lang, payo ko. Ang pagsisimula ulit ay hindi nangangahulugang magiging madali, ibig sabihin lang posible. Salamat sa hindi pagsuko sa akin, sabi niya, garalgal ang boses, kahit nung sinukuan ko na ang sarili ko. Sa araw ng paglipat niya, nandoon ako para sumalubong. Nang lumabas siya sa gusali, dala ang maliit na maleta. Mukha siyang mas matanda at mas bata ng sabay. May marka ng karanasan, pero parang gumaan. Tila may nabitawang mabigat na dalahin. Naglakad kaming sabay papunta sa kotse. Ang katahimikan ay komportable sa unang pagkakataon. Saan tayo pupunta? Tanong niya pagkasakay ng maleta sa trunk. Nginitian ko ang anak ko dahil sa kabila ng lahat, anak ko pa rin siya. Sa bahay, simpleng sagot ko. At habang nagmamaneho sa pamilyar na kalsada papunta sa kondo ko, kung saan naghanda ako ng kwento para sa kanya, nagmuni-muni ako sa pambihirang paglalakbay na nagdala sa amin doon. Mula biktima tungo sa survivor, mula survivor tungo sa tagapagtanggol, mula inang tinraidor tungo sa pagiging ina ulit. Ang daan sa harap namin ay mahaba pa at minsan mahirap. May mga araw ng pagdududa, sandali ng balik hinanakit, mga pilat na laging sasakit kapag nahawakan, pero may pagkakataon din ng paghilom, pag-unawa at pagbabago. Dahil may mga kwentong hindi nagtatapos sa masayang wakas. May mga kwento, yung mga pinakatotoo na nagtatapos sa patuloy naming sinusubukan. At baka iyon, sa huli, ang pinakatapat na anyo ng pagmamahal. 3 taon matapos malipat si Marian sa semi-open regime, nakahanap kami ng ritmo sa buhay na, kahit iba sa dati, ay parang matatag na. Nagtatrabaho siya part-time sa foundation kung saan ang karanasan niya bilang dating gumawa ng krimen at bilang taong nagbabago ay nagdadala ng kakaibang pananaw sa programa. Tuwing linggo ng umaga, naglalakad kami sa parke malapit sa kondo. Naging sagradong ritual namin ito para sa pag-uusap at pagbuo ng tulay. Nakita mo ba yung sulat na natanggap natin kahapon? Tanong ko habang naglalakad. Yung galing sa babae sa Batangas. Oo, binasa ko bago umalis. Ang sulat ay mula sa isang matandang biktima ng scheme na katulad ng sa akin. Ang pamangkin niya ang namemeke ng pirma. Salamat sa foundation, nabawi niya ang ari-arian. Naiisip ko, patuloy ko, baka dapat tayong magdagdag ng serbisyo, family mediation para sa mga kasong may pag-asa pang magkaayos. Tumigil si Marian sa paglalakad, gulat na tumingin sa akin. Pagkakaayos, sa tingin mo posible yon pagkatapos ng ganon? Alam kong hindi lang yung matanda sa Batangas ang pinag-uusapan namin. Depende sa mga tao, maingat kong sagot, sa tunay na pagsisisi ng isa at kakayahang magpatawad ng isa. Tumango siya at nagpatuloy kami sa paglalakad. Minsan, sabi niya, pagkagising ko sa umaga, nakakalimutan ko sandali lahat ng nangyari. Parang noong dati lang na normal na pamilya tayo. Tapos maaalala ko, at babagsak ang realidad parang hollow blocks. Hinawakan ko ang kamay niya. Sa tingin ko ganun na talaga palagi, pero baka sa paglipas ng panahon, mas humaba ang mga normal na sandali at mabawasan ang sakit ng alaala. Sa tingin mo darating ang araw na titingin ka sa akin at hindi mo na makikita yung version na yon? Tanong niya. Tiningnan ko ang anak ko, may mga uban na sa sentido, may guhit sa mata, mas kalmado. Nakikita ko na ang higit pa sa bersyon na yon, tapat kong sagot. Nakikita ko ang batang ikaw, ang babaeng nagiging ikaw, at lahat ng bersyon sa pagitan. Komplikado, hindi perpekto, pero totoo. Ngumiti siya, malungkot, pero totoo. Siguro yun ang ibig sabihin ng pagmamahal, no? Makita lahat ng bersyon ng tao at piliing manatili, kahit alam mo yung pinakamasama. Oo, sagot ko. Palagay ko ganun nga. Nagpatuloy kami sa paglalakad. Nakatanggap ako ng email kay Richard kahapon, sabi ni Marian, binabasag ang katahimikan. Nanigas ako, bihira naming banggitin si Richard. Anong gusto niya? Tanong ko. Sabihin na engaged na siya ulit at humingi ng tawad.
Mukhang sumasailalim siya sa program para magbago. Sabi niya, kailangan niyong makipagkasundo sa nakaraan para makausad. Anong nararamdaman mo tungkol doon? Nalilito, sagot niya. Sa loob ng maraming taon, isinisi ko sa kanya lahat. Mas madaling isipin na namanipula ako. Pero ang totoo, gumawa ako ng sarili kong desisyon. Bawat pirma, desisyon ko yon. Ang responsibilidad ay pwedeng paghatian ng hindi nababawasan, sabi ko. Pareho kayong nagkamali. Dumating kami sa lawa ng parke, umupo kami sa bangko. Sasagutin mo ba ang email? Hindi ko pa alam. Gusto kong isara ang pinto na yon. Pero kung naghahanap ako ng tawad para sa sarili ko, baka dapat handa rin akong ikonsidera ang pagsisisi ng iba. Walang tamang sagot dyan, Marian. Ikaw lang ang makakapagdesisyon. Tumango siya. Kamusta ang bagong shelter? Pag-iiba niya ng usapan. Inaayos pa, pero magbubukas na sa 2 buwan. Nag-oorganisa si Rosa ng fundraising sa susunod na linggo. Pwede ba akong tumulong? Ang tanong ay simple, pero ang kagustuhan sa likod nito ay malinaw. Gusto niyang bumawi. Oo naman, matutuwa si Rosa. Nang bumalik kami sa kondo, nandoon si Rosa, may dalang malaking sobre. Sorry kung bigla akong dumating, sabi niya. Pero dumating to sa foundation at baka gusto niyong makita. Laman ng sobre ang final sentence kay Attorney Felipe Cruz. Nadagdagan ang parusa niya dahil sa mga bagong ebidensya ng ibang biktima. Hustisya sa wakas, sabi ni Rosa. Tahimik si Marian. Alam mo nakakapagtaka? Ang makita ang hustisya ay hindi nagdadala ng ginhawang iniisip natin. Hindi nabubura ng dagdag na taon ni Felipe sa kulungan ang ginawa natin. Hindi, sang-ayon ko. Pero nagtatakda ito ng katotohanan. May kahihinatnan ng aksyon. Meron nga, sabi niya. At patuloy kong binubuhay yun araw-araw. Noong gabing iyon, habang nagluluto kami ng simpleng hapunan, napansin ko kung gaano na kami kalayo sa dati. Hindi na biktima at salarin. 2 babae na lang na hindi perpekto, sinusubukang bumuo ng bago mula sa mga natira. Naiisip ko, sabi ni Marian habang naghihiwa ng gulay, magsulat ng libro tungkol sa kwento natin. Mula umpisa hanggang kung nasaan tayo ngayon. Tumigil ako. Gusto mo talagang ilantad lahat yon? Alam ng tao ang nangyari, pero hindi ang detalye, ang headline lang. Gusto kong ipakita kung paano naging ganoon, kung paano ang maliliit na maling desisyon ay pwedeng magdala sa'yo sa lugar na di mo inaasahan. Baka makatulong sa iba. Pinag-isipan ko. Mapanganib, magbubukas ng sugat, pero pagkakataon ding magbigay ng babala. Kung gagawin mo yan, sabi ko, gusto kong sumali. Ang pananaw ko kasama ng sayo. Nagliwanag ang mata niya. Talaga? Gagawin mo yun kasama ko? Oo. Kwento natin to pareho. Sa mga sumunod na buwan, sinimulan namin ang libro, therapeutic at masakit. Binalikan ni Marian ang inggit niya sa atensyong binibigay ko kay Carlo na naging hinanakit, kung paano ginamit ni Richard ang kahinaan na, yun. Inamin ko naman ang pagkabulag ko sa pagbabago ng anak ko dahil sa pagkapit ko sa alaala ni Carlo. Nakakatakot kung paano nagiging estranghero ang magkakapamilya nang hindi namamalayan, sabi ni Marian habang nagsusulat kami. May mga magagandang alaala ring lumabas. Mga litrato. Isang litrato ni Marian at Carlo sa piano, tumatawa. Lagi kayong may espesyal na koneksyon, sabi ko. Tinuruan niya ako ng Fur Elise niyan. Alala niya. Bakit hindi mo tinuloy ang piano nung namatay siya? Masyadong masakit. Mas nararamdaman ko na wala siya pag tumutugtog ako, kaya tumigil ako. Naintindihan ko na magkaiba lang kami ng paraan ng pagdadalamhati. Nang matatapos na ang manuscript pagkalipas ng 1 taon, nakatanggap kami ng balitang yumanig sa amin. Namatay si Richard sa aksidente sa sasakyan. Tumawag ang abogado niya kay Marian. Nawalan daw ng kontrol sa highway dahil sa bilis ng takbo. Nakita ko ang gulat, lungkot, at kalituhan sa mukha ni Marian. Ayos ka lang? Tanong ko. Hindi ko alam, amin niya. Parang may parte ng nakaraan ko na biglang nabura. Pangit na nakaraan, pero akin pa rin. Umupo ako sa tabi niya. 7 kaming taon naging mag-asawa, bulong niya. At ngayon wala na siya, dala ang posibilidad ng pag-aayos.
Gusto mo ba ng pag-aayos? Hindi ko alam. Baka. Pumunta si Marian sa libing pagkalipas ng 3 araw. Nag-alok akong sumama, pero gusto niyang mag-isa. Pagbalik niya, nakaupo siya sa dilim. Kamusta? Kakaiba. Konti lang ang tao. Yung bago niyang fiancé, wasak na wasak. Mukhang mahal talaga siya. Iniisip ko kung nagbago ba talaga siya o hindi lang siya kilala nung babae. Baka pareho, sabi ko. Ang kamatayan niya nagpaisip sa akin kung gaano kabilis mawala ang lahat. Kaya importante ang libro. Ito ang tsansa nating ikwento ang sarili nating istorya. Kinabukasan, nakita ko si Marian sa kusina na mas determinado. Tapusin natin ang libro, sabi niya. Tapos gusto kong mag-full-time sa foundation. Ngumiti ako. Magugustuhan niya ng foundation. Naisip ko ngang gumawa ng programa para sa mga ex-offenders na gustong magbago. Brilliant na idea yan, na sa mga sumunod na linggo, tinapos namin ang manuscript. Ang sagot ng mga publisher ay mabilis. Ang pamagat, pagbangon mula sa abo, isang paglalakbay ng pagtatraidor at pagtubos. Sa gabi ng launch, habang naghahanda kami para sa book signing, hinawakan ni Marian ang kamay ko. Salamat, sabi niya, sa pagbibigay ng isa pang pagkakataon, sa paniniwalang may dapat pang iligtas sa akin. Laging meron, sagot ko, naluluha. Kahit sa pinakamadilim na oras, naniniwala akong nandyan pa rin ang anak ko. Niyakap niya ako ng mahigpit. Yakap na tanggap ang nakaraan bilang parte ng kwento namin. Habang naglalakad kami paakyat ng entablado, inisip ko ang aming paglalakbay. Nagsimula sa isang text. Ma, dinner tayo? Na muntik magtapos sa trahedya. Pero ang buhay ay bihirang sumunod sa script. Minsan kailangan nating mamatay para muling ipanganak na mas matalino at mas totoo. Pag-akyat namin sa entablado sa ilalim ng ilaw at palakpakan, hindi na kami survivors lang. Kami na ang may akda ng aming kwento, nagsusulat ng bagong kabanata.